Ngayong paparating ang araw ng mga puso. Love is in the air. Pero, love nga lang ba yung nasa hangin? O kaya, allergic ka sa pag-ibig. O kaya, baka allergic ka sa init ng panahon, pollution at pag-ulan na dulot ng climate change. Kasama kami kapuso ka. Sa panahon ngayon, hindi lamang ang katawan ng mga magkakasintahan ang nag-iinitan. Pati ang mundo nag-iinit na rin at nagiging mas matindi ang sikat ng araw. Ang resulta, heat stroke na hindi lamang nakakasira ng romantic vibes, kundi nakakasira din ng health. Love, I don't feel so good. Hala, anong nangyayari sa'yo? Hala, hala. Hala, love, okay ka lang ba? Oh my God! Tulong! Tulong! Tulong po! Tulong! Tulong! Tulong po! Sinabihan ko na siya. Sabi ko, Love, mahirap ata mag-date ngayon sa labas kasi may init ang panahon. Mas okay yata sa mall na lang kasi may aircon. Siyempre, maganda yung panahon para mag-sightseeing, kaso hindi pala ganun yung nangyari. Akala ko kasi okay na nang may ganito kami, malakas naman kasi ito eh. Ayon sa research ng aming team, hindi lamang ito kay Wenzel at Lau nangyayari. Lalong tumataas ang mga ganitong kaso tuwing tag-init. Kaya naman, kinausap namin si Dr. Matt ukol dito. When exposed to extreme heat, the body struggles to cool down, especially if sweating becomes inefficient due to dehydration or high humidity. As core temperatures rise above 40 degrees Celsius, the hypothalamus, our internal thermostat, fails to regulate heat properly. This leads to vasodilation, fluid loss, and electrolyte imbalances, which can cause hypotension, organ failure, and even death if untreated. Heat also thickens the blood, increasing plasma viscosity and cholesterol levels, making people more prone to heart attacks, strokes, and dangerous arrhythmias. Studies even show that just a 1 degree Celsius rise in temperature increases mortality risk by 3% in tropical areas, especially affecting the elderly, those with cardiovascular conditions, and even pregnant women. Ito rin si Captain Planet upang magbigay ng mga pwede nating gawin upang maiwasan ang mga kaso ito. Para iwas heat stroke, tandaan ang tatlong states. Stay cool, stay hydrated, stay smart. Stay cool, magdala ng payo at sombrero o magsuot ng preskong damit. Kung mainit sa labas, huwag pasaway. Maghanap ng shade or aircon. Stay hydrated. Kung madilaw o yellow ang ihi mo, sign yan ng dehydration. Uminom ng maraming tubig, hindi soft drinks. Dapat tubig. Stay smart. Kung nahihilo, pagod na pagod, o nagka-cramps, magpahinga. Kapag may nawawalan ng malay o sobrang init ang katawan, dalhin agad sa ospital. Laging tandaan, mag-ingat sa init. Laging uminom ng tubig at huwag kalimutan ang proteksyon. Pero, ano pa nga ba ang pwede natin gawin ngayong araw ng mga puso? Ang init ng panahon ay hindi lang nagpapapula ng pisngi sa kilig. Pwede rin itong pataasin ang tsansa ng cancer. Kaya tandaan, bago lumabas para sa date, gumamit ng sunscreen na hindi lang pang pa-beauty, kundi pang proteksyon din. Climate change is depleting the ozone layer, allowing more ultraviolet radiation to reach the Earth's surface. Increased UV exposure damages keratinocytes, DNA, impairing the p53 tumor suppressor gene, which normally prevents cancerous growth. Over time, this leads to mutations and uncontrolled cell proliferation, increasing the risk of basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma. Chronic sun exposure also causes oxidative stress, accelerating skin aging and immune suppression, making the skin more vulnerable to infections and malignancies. With rising global temperatures and more outdoor exposure, skin cancer rates are expected to climb unless sun protection measures are strengthened. Ito rin si Captain Planet
para magbigay ng mga pwedeng gawin para maiwasan ito. Para iwas skin cancer, tandaan ang tatlong S. Shade, sunscreen, and sleeves. Kung matindi ang sikat ng araw, maghanap ng lilim, magtago sa ilalim ng puno, o maglakad sa mga covered places para maiwasan ang direktang UV exposure. Mag-apply ng sunscreen. Piliin ang may SPF 30 o mas mataas at i-apply ng sagana sa buong katawan. Kung lalabas ka ng matagal, huwag mong kalimutang mag-retouch. Magdamit ng mahabang sleeves, sombrero at sunglasses para protektado ang buong katawan mula sa UV rays. Kung papansinin, kapag hindi tag-init, bigla namang bumabaha. Ang resulta, leptospirosis na pwedeng makuha sa tubig baha. Ayoko lang naman kasi na masira nung bigla ang ulan yung date namin. Minsan na nga lang kasi kami magkita, tapos hindi naman ganun kalalim yung baha. Hindi ko napansin, may sugat pala ako sa paa, tapos nakachinelos pa ako. Hindi ko naman naakalain na yung pagkagusto ko ng pagiging sweet, magdudulot ng malalang sakit sa akin. Climate change intensifies storms, leading to more severe floods, which in turn creates a perfect breeding ground for infectious diseases. As temperatures rises, warmer air holds more moisture, increasing the frequency and intensity of typhoons. This results in flooded streets, overwhelmed sewage systems, and contaminated water supplies, all of which expose people to dangerous pathogens. One major concern, of course, is leptospirosis, a bacterial infection spread through floodwaters contaminated with rat urine. The bacteria enters through small cuts or mucous membranes and can cause kidney failure, liver damage, and meningitis, and even death if untreated. Ito rin si Captain Planet para magbigay na naman ng mga pwedeng gawin upang maiwasan ito. Para iwas sa sakit at disgrasya, tandaan ang baha, bantay, alerto, hugas, at alaga. Bantay sa paligid. Huwag lumusong sa baha. Hindi mo alam kung may matulis na debris, live wire, or contaminated water. Alerto sa pagkain at tubig. Uminom lang ng pinakuluang tubig o bottled water para iwas diarrhea. Hugasan ang katawan. Kung nalubog sa baha, magligo agad gamit ang sabon para alisin ang mga germs. Kung may sugat man, linisin at lagyan ng antiseptic para iwas leptospirosis. Alaga sa sarili at pamilya. Kapag may lagnat, panginginig, paninilaw o sakit ng katawan, pagpatingin agad, baka leptospirosis yan. Hindi lahat ng romantic walk ay happy ending, kaya iwasan ang baha at siguraduhin protektado ang katawan. Mainit man o maulan, laging tandaan, ang klima at kalikasan ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya ngayong Season of Love, ingatan ang sarili at ang kalikasan. Ako si Medica Solo at ito ang kapato mo, Medica Solo. Mga ulat na maaasahan sa panahon, makatotohanan na